Isang kasal na walang pagmamahalan, isang CEO na magaling sa larangan ng negosyo, at isang babae na handang isugal ang sarili kahit na makulong pa siya sa isang pagsasama na walang pag-ibig. Married to the Cold CEO. Episode 2. Cracks in the Ice. Kinabukasan, maaga kaming bumalik sa Maynila. Sa biyahe, halos walang nagsalita sa amin ni Alexander. Pero iba na ang atmosphere sa pagitan namin. Hindi na iyon kasing lamig at kasing seryoso. At bago kami bumaba ng kotse pagdating sa bahay, tumingin siya sa akin at nagsabing, "Thank you, Cassandra, for last night." Hindi iyon grand gesture. Pero para sa isang lalaking kasing tipid ng salita ni Alexander Velasquez, malaking bagay na iyon para sa akin. Lumipas ang 2 linggo mula nang ma-stranded kami sa Tagaytay. Simula noon, parang may kaunting pagbabago kay Alexander. Hindi halata sa lahat, pero ramdam ko yon. Hindi na siya kasing sungit sa bawat tanong ko, at paminsan-minsan, sumasagot na rin siya, at hindi na puro yes or no. Pero syempre, hindi ibig sabihin ay bigla na kaming magbubukas ng puso sa isa't isa. Malamig pa rin siya, just a little less frozen. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako sa malaking dining table, dumating siya galing gym. Suot pa ang dark joggers at fitted shirt na halos kumapit sa katawan niya. Nilapag niya ang gym bag sa gilid at umupo sa tapat ko. "You have an event with me tonight," aniya habang umiinom ng tubig. "Another gala?" Tanong ko. "It's the company's quarterly celebration. Dinner with investors. Black tie." Tumigil siya at tumingin sa akin. "I want you there." I raised an eyebrow. "Want or need?" "Both." Diretsong sagot ni Alexander. Wala na akong nagawa, kundi ang pumayag. Anyway, that's my role. To be Mrs. Alexander Velasquez's wife. That night, dumating ang stylist. Ginawa niyang lahat para sa akin. She did my makeup, my hair, everything. Lahat ay inayos niya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nakasuot na ako ng fitted, deep red gown na may off-shoulder neckline at subtle sparkle. Nang bumaba ako sa grand staircase, nakita ko si Alexander na naka-black tuxedo habang tinitingnan ang relo. Nang makita niya akong bumababa mula sa hagdanan, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. For a moment, parang may kumarap sa malamig niyang ekspresyon. Something softer, pero agad niya itong binawi at tumalikod. "You're late," sabi niya, pero hindi na kasing talim ang tono. "Well, you're welcome," sagot ko, sabay ngiti ng sarkastiko. Sa venue, halatang handa na ang lahat para kay Alexander. Mga taong lumalapit, bumabati, at kinakamayan siya. As usual, ako ang plus one na tahimik lang sa gilid. Pero ngayong gabi, iba ang plano ko. Hindi lang ako magiging background. Habang kausap niya ang isang kilalang investor, pumasok ako sa usapan ng tanungin ako tungkol sa buhay may asawa. "So, how's married life with Mr. Alexander Velasquez?" Tanong ng investor habang nakangiti ito. I smiled back and said, "It's never boring." Napatingin si Alexander sa akin
as if warning me not to say anymore. Pero tuloy lang ako. He's not as cold as people think. You just have to see him when no one's watching. May maririnig na mahinang tawa mula sa grupo. Nagpatuloy ang usapan. At kahit hindi siya nagsasalita, ramdam kong nakatingin siya sa akin mula sa gilid ng mata. Later that night, may lumapit na babaeng kilala ko na. Si Vanessa, ang babae na nakilala ko sa unang charity gala. Alexander, bati nito, suot ang isang masikip na silver gown. It's so good to see you again. Parang may eksenang mauulit. Pero bago pa siya makalapit ng husto, humakbang si Alexander palapit sa akin at inilagay ang kamay niya sa bewang ko. Vanessa, malamig niyang bati. I believe you've met my wife. Naramdaman ko ang init ng kamay niya sa bewang ko. Kahit alam ko sigurong para lang iyon sa show. Pero hindi ko maiwasang mapansin na hindi agad siya bumitaw. Kahit na matapos umalis si Vanessa, na halatang inis na inis. Lumipas ang maraming oras, ay natapos na ang party. Pag-uwi namin, pareho kaming tahimik ni Alexander sa kotse. Pero habang papasok kami sa driveway ng bahay, bigla siyang nagsalita. You handled yourself well tonight. Ngumiti ako. Again? That's twice now you've said that. Careful, Alexander. People might think you're actually nice. Don't push it. Sagot naman ni Alexander, pero may bahagyang kurba ang labi niya na parang gusto niyang magpigil ng ngiti. Malalim na ang gabi at pareho na kami nagpapahinga ni Alexander sa magkaibang kwarto. Hindi ko alam kung sobrang pagod lang o dahil sa malamig na ulan kagabi. Pero pagising ko, mabigat ang katawan ko at mainit ang pakiramdam. I tried to sit up, pero parang umiikot ang paligid. Naglakad ako papunta sa bathroom para maghilamos, pero bago ko pa mabuksan ang gripo, kumirot ang ulo ko na parang tunutuso. Bumalik ako sa kama at pinikit ang mga mata. Siguro, magpapahinga lang ako sandali, tapos bababa na rin ako para mag-breakfast. Pero hindi pala ganun kadali. Nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko si Alexander. Why are you still in bed? Tanong niya, pero hindi na kasing lamig ng usual tone niya. Well, hindi maganda pakiramdam ko. Mahinang sagot ko. Baka nilalagnat ako. Lumapit siya, inabot ang noo ko gamit ang likod ng kamay niya. You're burning up. Pagkatapos nun, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Akala ko iiwan niya lang ako. Pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya. May dala siyang tray na may tubig, gamot, at maliit na lalagyanan ng lugaw na halatang hindi niya niluto pero pina-order niya. Eat, utos niya, habang inilalagay ang tray sa bedside table. Pero wala akong gana, sagot ko. Pero bigla niyang kinuha ang kutsara, sumandig sa gilid ng kama, at iniabot iyon sa akin. You should eat, ulit niya. This time, mas mababa ang boses, pero may halong concern. Napailing ako pero kinuha ko ang kutsara. Ikaw yata ang unang CEO na pinipilit ang asawa niyang kumain ng lugaw. Just finish it, please. Ang tugon naman ni Alexander. Habang kumakain ako, nakaupo lang siya sa tabi na parang nagbabantay.
Nasa mukha pa rin niya yung usual blank expression. Pero ramdam ko na tinitignan niya kung maayos ba akong kumakain. Teka, hindi ka ba busy? Tanong ko sa kanya. I rescheduled my meetings. Sagot niya, casually, parang walang big deal. Kahit alam kong hindi basta-basta para sa kanya iyon. Para lang bantayan ako? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko. Yes. Hindi ko alam kung dahil sa lagnat o sa tono ng boses niya, pero bigla akong natahimik. Nang matapos akong kumain, kinuha niya ang tray at inilapag sa maliit na mesa. Kinuha rin niya ang gamot at iniabot sa akin. Take this, then sleep. Sumunod ako at habang pumipikit na ulit ako, narinig ko siyang nagsalita sa mababang boses. Matigas ang ulo mo, but you're not as hard to deal with as I thought. Hindi ko alam kung totoo bang narinig ko yun o guni-guni lang dala ng antok. Pagmulat ko ulit ng mata, gabi na. Mahina pa rin ang katawan ko, pero mas magaan na kaysa kanina. Bumangon ako para uminom ng tubig. At nang pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Alexander nakaupo sa armchair sa hallway. Nakapikit pero halatang nagbabantay. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko ini-expect na siya yung tipo ng taong mag-aaksaya ng oras para lang maghintay sa labas ng pinto ko. Alexander, tawag ko. Dumilat siya agad. You should be in bed. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya, naglakad papalapit. I said I'd make sure you're okay, and I keep my word. Bumalik ako sa kama, at sa halip na umalis, umupo siya sa gilid. Bakit ka ganyan? Tanong ko. What do you mean by that? Well, mabait ka sa akin ngayon. Napatawa ko ng mahina. You're ruining your gold CEO image. Hindi siya ngumiti, pero may bahagyang liwanag sa mata niya. Don't tell anyone. At sa gabing iyon, nakatulog akong may kakaibang nararamdaman. Hindi lang dahil mas magaan na ang lagnat ko, kundi dahil alam kong may taong nagbabantay sa akin. Isang taong akala ko ay bato ang puso. Malamig. But I was mistaken. Kinabukasan, maaga akong nagising. Magaan na ang aking pakiramdam. Akala ko ay wala na si Alexander sa hallway. Pero pagbukas ko ng pinto, nandun pa rin siya. Naka-white shirt at slacks, hawak ang cellphone, at may nakapatong na folder sa tuhod. Napatingin siya sa akin. Bumalik ka sa kama. I'm fine, sabi ko, para matapos ng usapan. Tumayo siya at lumapit sa akin. You still don't look fine, and you're not going anywhere today. Alexander, no arguments. May tono sa boses niya na hindi galit. Pero, hindi ko rin kayang kontrahin. Kaya bumalik ako sa kama, pero sumunod siya sa loob ng kwarto at inilapag ang folder sa side table. May mga dokumento lang akong tatapusin dito, so don't mind me. Napakunot ang noo ko. So, magtatrabaho ka dito? Sa kwarto ko? Yes. That way, I can keep an eye on you. Hindi ko napigilang mapangiti kahit pilit kong itinago. You're unbelievable. He glanced at me, expression still neutral. I'll take that as a compliment.
Habang abala siya sa laptop, ako naman ay nakasandal lang. Pinagmamastan siya. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa kakaibang lambing niya nitong mga nakaraang araw, pero parang hindi na siya ganun kalayo sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang napapatingin sa akin. Hindi yung tipong malamig na tingin niya dati, kundi parang tinitingnan niya kung maayos ba talaga ako. At sa tuwing magtatama ang mata namin, agad siyang bumabalik sa pagtatrabaho as if nothing happened. Nang bandang hapon, bumaba na ang lagnat ko. Sinabi ko yun sa kanya. Good, sagot niya. Pero kahit bumaba yan, you're still staying in bed. You're bossy. I'm a CEO. It's my job. Napailing na lamang ako. Pagdating ng gabi, bumalik siya mula sa kitchen na may dalang mug. Chamomile tea. It'll help you sleep. Since when do you make tea? Tanong ko habang inaamoy ang mainit at mabangong tea. Since my wife decided to get sick. Napangiti ako. Wife, huh? So you actually use the word. Hindi sumagot si Alexander, pero tumingin lang sa akin ng matagal bago nagpaalam at lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatitig sa pinto, wondering bakit parang hirap unawain ng taong yon. Pero at the same time, mas gusto ko pa siyang kilalanin. Bago ako makatulog, bumalik siya, hawak ang isang kumot. You're kicking the blanket off again. Tinakpan niya ako, pero hindi pa siya agad umalis. Alexander? What? Thanks for everything. Hindi siya ngumiti, pero narinig ko ang mahinang sagot niya bago niya isinara ang pinto. Don't mention it. At sa gabing iyon, kahit hindi pa malinaw kung saan patungo ang relasyon naming ito, sigurado ako sa isang bagay. Unti-unti nang natutunaw ang yelo. 2 araw ang lumipas, balik na ulit ako sa normal. Wala na ang lagnat at masigla na ulit ako. Pero hindi ko alam kung dahil sa sakit o dahil sa presensya ni Alexander nitong mga nakaraang araw, parang may nabago sa pagitan namin. Hindi ko pa masabi kung anong klaseng pagbabago. Pero ramdam ko, hindi na kami pareho gaya ng dati. Isang araw, habang nasa kusina ako para magtimpla ng kape, bumaba si Alexander mula sa hagdan. Naka-white button-ups siya, sleeves rolled up, at may hawak na cellphone. Get dressed, sabi niya habang dumadaan papunta sa coffee machine. Why? Lunch meeting. I want you there. Napakunot ang noo ko. Bakit? Because you're my wife. And because people talk. About us? He looked at me for a moment, then nodded once. They're starting to notice. At ayokong may makaalam ng sikreto natin. Agad akong pumayag sa gusto ni Alexander. Pagdating namin sa opisina, agad akong binalot ng mga tingin mula sa mga tao. Mga babae, lalaki, at media. Sanay na si Alexander na maglakad na parang walang nakatingin. Pero ako, ramdam ko ang lahat ng mga mata nila sa akin. Pero bago pa ako tuluyang kabahan, naramdaman ko ang kamay ni Alexander na humawak sa ibabang bahagi ng likod ko. Isang simple at casual na galaw.
pero sapat para maramdaman kong hindi niya ako papabayaan. Dumiretso kami sa conference room. Andun na ang tatlong investors, lahat ay lalaki. Lahat nakatingin sa akin na parang gusto akong kilalanin. "So, this is the lovely Mrs. Velasquez," sabi ng isa habang nakangiti. I smiled politely. "Nice to meet you." Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa business, stocks, mergers, expansion plans. Tahimik lang ako sa umpisa, pero nang mapunta ang topic sa community projects, doon ako sumali. Actually, I think community projects are a good way to build brand loyalty. People remember companies that help them, not just sell to them. Napatingin silang lahat sa akin, kasama si Alexander. Pero imbis na pigilan ako, hinayaan niya akong magsalita. At nang matapos, napansin kong bagya siyang tumango. And she looked so proud. Pag-uwi namin ng bahay, agad na dumiretso ng study si Alexander upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ako naman, nasa kwarto, at hindi ko maiwasang balikan ang huling hawak niya sa akin. Yung paraan ng pagtayo niya sa tabi ko, paraan ng paghawak niya sa aking bewang, na para bang automatic na prinoprotektahan niya ako. Hindi ko alam kung saan hahantong ito, pero isang bagay ang malinaw. Kung dati, ako lang ang gustong makakita sa likod ng yelo, ngayon, parang kusa na rin siyang nagpapakita at nagpapakilala sa akin. Pagkatapos ng dinner, hindi agad ako umakyat sa kwarto. Dumiretso ako sa balcony ng mansyon para magpahangin. Tahimik ang paligid, pero puno ng ilaw ang lungsod sa malayo. Hindi ko akalaing susundan ako ni Alexander. Tahimik siyang lumapit at tumayo sa tabi ko, nakatingin din sa malayo. Kanina, nagsimula siya, mabagal ang tono. "I think you did a great job in front of the investors." Napangiti ako. "Napapansin ko na lagi mo na lang akong pinupuri." "Teka, parang iba na yan ah." Hindi ngumiti si Alexander, pero nakikita ko ang kislap sa mga mata niya. "Maybe you deserved it." Napatingin ako sa kanya. "Really?" "Yes. I realize na you need to see the real me." Hindi naman ako talaga malamig. But as a CEO and as a businessman, I need to be cold and serious. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o seryoso, pero ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Nagkwentuhan pa kami ng matagal ni Alexander, hanggang sa lumalim na ang gabi. Napagpasyahan namin na magpahinga na. Habang naglalakad kami papunta sa taas upang pumunta sa aming mga kwarto, bigla siyang napatigil. Do you still remember Vanessa?" Bigla nitong tanong. "Yes. We've met at a party, right? Twice." "What about her?" "Stay away from her." Ang diretsong sabi ni Alexander. "Why?" "Well, she's not someone you can trust." Napatango na lamang ako, pero bago ako pumasok sa kwarto, hindi ko mapigilang sabihin, "Good to know you're always looking out for me." "Always," sagot naman ni Alexander.
At pagkatapos nun, ay naglakad na ito palayo upang pumunta sa sariling kwarto. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakahiga lamang ako sa aking queen-size bed habang nakatitig sa kisame. Hindi ko mapigilang balikan lahat ng mga nangyari. Yung hawak niya sa bewang ko, yung mga tingin niya sa akin habang nagsasalita ako sa investors, at yung sinabi niya sa balcony. Kung dati, parang imposible na makita ang totoong Alexander Velasquez. Pero ngayon, unti-unti ko na siyang nakikita at nakikilala. Bakit kaya bigla niyang sinabi ang tungkol kay Vanessa? Dapat ba akong matakot kay Vanessa? Pero bakit? At ang isang malaking tanong, ano ang mas nakakatakot? Si Vanessa? O ang damdamin na unti-unting sumisibol para kay Alexander? Ang pagtatapos ng episode 2, Married to the Cold CEO. Straight from the Heart Stories. Abangan ang episode 3. Please like, share, and subscribe.